From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Kapatid, ngayong gabing ito, ang subject na pag-uusapan natin ay isang subject na alam kong matagal na ninyong naririnig mula sa inyong pastor, sapagkat ito ay isang batong kinasasaligan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagtakda ng isang bagay upang suportahan ang paglilingkod, lalong-lalo na ang pangangaral ng magandang balita upang ito'y lumaganap at upang ito ay pagpalain ng Panginoon. Alam ba ninyo na ang paglilingkod natin ay pinagpapala ng Panginoon? Bawat taon may mga bansa na idinadagdag ang Panginoon upang ilagay sa ating kamay at ipunin ang mga butil sa kanilang pananampalataya sa mga dakong sinabi kong ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi ito ay nasa malalayong bansa na rin. At ito mga kapatid ay pinalalago ng Panginoon dahil merong isang sekreto sa banal na kasulatan as a support to the ministry na hindi pa nakita ng iba kahit nababasa nila, ngunit hindi nila sinasampalatayanan at hindi nila pinaniniwalaan. Sa ating paglilingkod, tayo ay may pananampalataya sa Kanya. Ano ang pananampalatayang yon? Ang pananampalataya na anuman ang sinabi ng Panginoon, maging sa Old Testament at New Testament na ibinigay niya sa atin pagka ito'y Kanyang kalooban, ito ay sinusunod natin to the letter sapagkat alam natin na yan ay pag-ibig natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng umiibig sa akin, sundin ang aking mga kautusan. Kung hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi tayo nagmamahal sa ating Panginoon. Pinararangalan ba ninyo ang Panginoon? Sino nagpaparangal sa Panginoon dito? Pinararangalan natin ang Panginoon sa ating mga papuri. Ngunit hindi lamang hanggang sa papuri na nagagaling sa ating bibig. Sabagat sinabi ng mga salita ng Diyos sa mga Pariseong nagpupuri sa Kanya, sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo, sabagkat pinupuri ninyo ako
sa pamamagitan ng inyong bibig. Ngunit malayo naman ang puso ninyo sa akin. Ang ibig sabihin, pinararangalan ninyo ako sa bibig ninyo, malayo naman ang puso ninyo sa akin. Ang ibig sabihin, puri na kayo ng puri sa akin, ayaw naman ninyong sundin ang aking mga kautusan. Mga kapatid, habang tayo ay pumupuri sa Panginoon, kasama ang ating mga gawa, sinusunod natin ang lahat ng kanyang kautusan. Hallelujah! Ano ang isang bagay o ano ang isang pamamaraan na inutos sa atin upang ating parangalan ang ating buhay na Diyos? Alam ba ninyo kung ano ang isang pamamaraan na inutos sa atin upang parangalan ng ating buhay na Diyos? Mga kapatid, kung meron kayong banal na aklat, ay basahin natin dito sa Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Ganito ang sinasabi ng mga salita ng Diyos sa aklat na ito. Proverbs chapter 3 verse 9. Ganitong sinasabi, honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines. Sinabi niya rito, mga kapatid, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Hallelujah! Paanong pararangalan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng ating tinatangkilik at sa pamamagitan ng unang bunga ng lahat mong ani. Kahit ano, ang unang bunga, kung binibigay mo sa Panginoon, yan ay isang parangal para sa Kanya. Ano mga kapatid, ang parte ng income natin na talagang inangkin ng Diyos at sinabing yan ay sa akin? Ano mga kapatid sa buhay mo? Ang parte ng iyong kinikita at sinabi ng Diyos na yan ay sa akin. Huwag mong kunin yan sapagkat yan ay sa akin. Alam ba ninyo mga kapatid kung ano yan? Basahin natin ang salita ng Diyos dito sa Leviticus chapter 27 verse 30. A tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's and is holy. Okay, binabasa ko talaga sa Tagalog yan, sa English, pagkatapos sa Tagalog, upang talagang maunawaan natin ang mga salita ng Diyos sa mga bagay na ating pinag-aaralan. Anong sinabi niya rito? 27:30. Ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ano mga kapatid ang inangkin ng Panginoon sa bahagi ng iyong ginagawa o kinikita o mga ani mo? Maaari ba kayong sumagot? Ikasampung bahagi. All the tithe or the 10th part of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Tingnan ninyo mga kapatid, sa anong bagay ang Panginoon ay ginagamit ito sa pagsuporta sa kanyang gawain, o saang bagay dinedevote ang support ng tithes and offering sa Israel na noon ay kanyang pinangusapan. Mga kapatid, sa Numbers chapter 18 verse 21, ganito ang sinasabi sa mga kasulatan sa Numbers chapter 18 verse 21. Behold,
I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Tingnan natin sa Tagalog. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ika-10 bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Alam ninyo itong tribo ni Levi, ito ang naglilingkod sa tabernakulo. Ito ang sa ating mga panahon ngayon, mga full-time worker ng trabaho ay nasa pamamahay ng Panginoon. At sabi niya, yan ang kanilang pinakamana. Ganti sa kanila yan, sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Kaya sabi niya, yan ay ibinibigay ko sa kanila. Sa akin yan, ibinibigay ko sa kanila bilang ganti sa kanilang paglilingkod sa akin. Anong lengguwahe naman? Si Pablo ay nangungusap upang kanyang patunayan na ito nga ang mga pamamaraan ng Diyos upang suportahan ang pangangaral ng magandang balita. Ito ba ay sinangayunan ni Pablo, mga kapatid? Ang mga bagay na ating binasa sa Numbers 18:21 at kanina sa Malakay chapter 3 verse 10, sinangayunan ba ito ni Pablo na siyang pamamaraan upang suportahan ang pangangaral ng magandang balita? At kung sinuportahan niya, ay sa paanong lengguwahe o sa paanong pangungusap siya nagsalita sa mga bagay na ito? Mga kapatid, kung meron kayong banal na aklat, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 9, 11 to 14. 1 Corinthians chapter 9, 11 to 14. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Sabi ni Pablo dito, sinusunod ba ninyo? Do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Basahin naman natin sa wikang Tagalog, mga kapatid. Ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay meron sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya pagka tayo nangangaral pala ng Ebanghelyo, sabi ng mga pangungusap ng apostol ni si Pablo, tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang Panginoon ay may mga pamamaraang itinakdanan niya sa pangangasiwa ng kanyang bahay at kung paano niyang susuportahan ang pangangasiwa ng kanyang bahay. Yan ay nakasulat na sa mga banal na kasulatan at yan ang ating pinag-aaralan sa mga sandaling ito. Kaya hindi nagninegosyo, mga kapatid, ang inyong pastor. Hindi nagninegosyo
ang mga full-time worker para sa kanilang sarili. Kung may ginagawa man sila, para lahat sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung minsan may mga fundraising tayo, yan ay ginagamit lahat sa paanan ng ating Panginoon. Walang full-time worker na may inigosyong pansarili niya. Hindi niya dapat gamitin yon sa kanyang sarili. Sapagkat sinabi nga ng Word of God na siya ay binubuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pagka pala pumasok ka sa full-time work, huwag ka nang mag-alala. Pagka ikaw ay matapat, matuwid sa harap ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat meron na siyang set na mga financial na sinabi para sa pangangasiwa ng kanyang gawain. Na pagka ikaw ay sumunod sa Kanya, yung sinabi niyang yon para sa iyo, mga kapatid. Yan ay support ng Panginoon sa Kanyang pangangaral, sa Kanyang magandang balita. Ito, mga kapatid, ang isang fundamental basis o requirement kung bakit ang bawat isa sa atin ay kailangang sumunod sa kanyang mga sinalita. At sa papaanong pamamaraan o ano ang ating basis o ano ang ating sinasaligang batas na ginagawang requirement ng Panginoon. Saan nakalagay ito sa banal na kasulatan? Upon what fundamental basis does the requirement of the paying of tithes rest? Saan ba ito nakalagay? Saan ba ito nakasulat? Na sinabi ng Panginoon na kailangan tayo ay magbigay ng tithes. Isang fundamental basis ito, mga kapatid, ng ating pagbibigay ng mga tithes and offering natin. Tingnan mo, mga kapatid, at tingnan natin kung ano ang mga pangungusap ng ating Panginoon na nagpapakita at nagpapakilala na hindi tayo ang original owner ng lahat ng bagay natin tinatangkilik, kundi tayo ay mga tagapangasiwa lamang ng mga bagay ng Diyos. Praise God. Sinabi niya rito, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Matthew chapter 25, verse 14. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Matthew chapter 25, verse 14. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi sa mga salitang ito. Sapagkat tulad ng isang tao na nang paroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang mga sariling alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang pag-aari. Ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. Hindi pala sa atin ang mga bagay na ating tinatangkilik. Ito pala, mga kapatid, ay ibinigay lamang ng Panginoon sa atin para tayong alipin niya at tayo lamang ang tagapamahala ng kanyang mga pag-aari. Sa makatuwid bagay, mga engkargado lamang tayo. Kaya isang araw, lahat tayo ay tatayo sa hukuman ng Panginoon upang hatulan kung paano natin tinangkilik o paano tayo naging tagapamahala ng mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin. Kaya pag-ingatan pala natin kung paano natin, mga kapatid, kung paano natin gagamitin ang mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin. Alam ba ninyo, maraming mga taong nagsasabi na wala na raw tithes ngayon sapagkat ang tithes daw ay galing sa batas ni Moses at nang pinalitan ang batas ni Moses ay pinalitan na rin ang tithes. Alam ba ninyo, mga kapatid, ilang libong taon pa bago dumating si Moses ay may nagbibigay na ng tithes. Wala pa ang kautusan at wala pa si Moses ay may nagbibigay na ng mga tithes. Sino ang unang nakarecord sa banal na kasulatan na nagbigay ng tithes?
si Abraham. Tingnan natin mga kapatid ang Hebrews. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7 verses 1 and 2. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all. Tingnan ninyo mga kapatid, gaano mga kapatid tagal na pala ang pagbibigay ng ikapu. Tingnan ninyo sa history ng sanlibutan, may mga record na may nagbibigay na ng tithes, libo-libong taon pa bago dumating si Moses at bago ibinigay ang kautusan. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, ay siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol ng mga hari, at siya'y pinagpala niya na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin una-una siya'y hari ng katuwiran, saka hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Pero ninyo, tagal-tagal na pala ng pagbibigay ng tithes. Kaya hindi ito nagpasimula sa panahon ni Moses at hindi ito matatapos sa panahon ni Moses. Alam ba ninyo mga kapatid, kahit si Jacob ay meron siyang panata o pangako sa Panginoon nang matagpuan niyang Panginoon doon sa Bethel? Nauunawaan ninyo, sinasabi ko sa inyo? Kalimutan muna natin yung sariling lingwahe natin at makinig tayo mga kapatid sa iba namang lingwahe. Praise God. Para naman lumawak yung kaalaman natin, kailangan naman mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng lingwaheng hindi atin, ngunit nauunawaan natin. Pagkatapos ng pangangaral ko ng Tagalog dito, sa susunod English na naman. Pagkatapos ng English, pagbabalik ko, German na naman. Praise God. Kaya mag-aral na kayo. Hallelujah! Nagbigay si Abraham ng tithes doon sa hari ng Salem, na kung ating titingnan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Yun naman naging anak niya, si Isaac, mga kapatid, at si Isaac ay nagkaanak, walang iba kundi si Jacob. Sa makatuwid, si Jacob ay apo na ni Abraham, di ba? Okay. Ginawa rin niya ang ginawa ng kanyang lolo. Lolo Abraham. Sabi ni Jacob, susundin ko ang mga hakbang mo at gagawin ko rin ang ginawa mo, na walang iba kundi ang ako ay mangangako sa Panginoon. Anong sinabi niya sa Genesis 28, verse 20 to 22? Ganito mga kapatid ang sinabi sa Genesis chapter 28, verses 20 to 22. And Jacob vowed a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Hallelujah, hallelujah! Anong sinabi ni Jacob bilang panata o pangako niya na kinikilala niya ang Panginoon, kaya pinagpala siya at pinagpala ang kanyang lahi? Mga kapatid, napakaganda ng sinabi ng patriarkang ito. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran,
at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na ano pat ako'y makakabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinatayo ay pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, tingnan ninyo, sinabi niya mga kapatid, at sa lahat ng ibigay mo sa akin, ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Yan ay isang pagkilala ng Panginoon ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. Tingnan ninyo rito, wala pang ang ministeryo rito, mga kapatid. Panahon pa ni Abraham yan. Panahon pa ni Isaac, panahon pa ni Jacob. Pero tingnan ninyo, meron nang nagbibigay ng ikasampung bahagi na kung tatawagin ngayon ay tithes. So it is thus evident that the duty of paying tithes was recognized by the patriarchs as a religious obligation unto the Lord. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid naman, mayroon bang pagbibigay ng tithes sa bagong tipan? Pastor, Old Testament lahat yan. Mayroon bang pagbibigay ng tithes sa bagong tipan? Mga kapatid, ano at saang order o saang mga order, sa anong order si Kristo ay ginawang isang saserdote? In what order? Or after what order was Jesus Christ made a high priest? Tingnan natin ang Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Tingnan natin mga kapatid. Verse 20. Where Christ has gone ahead to plead for us from His position as our high priest with the honor and rank of Melchizedek. Ang pagkasaserdote pala ni Jesus Christ, ito ay after the order of Melchizedek. Tingnan natin at basahin sa wikang sariling atin. Sinabi rito mga kapatid, ang ganitong pangungusap. Na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin niya? Alam ba ninyo mga kapatid na siya ay saserdote ayon sa pagiging saserdote ni Melchizedek? Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan na ang pagiging saserdote o ang priesthood ng ating Panginoon na siyang sumunod o nagsucceed sa Aaronic priesthood o sa Levitical priesthood, at ang Aaronic priesthood at Levitical priesthood ay supported ng tithes ng Israel. Ganito rin si Kristo ginawang isang saserdote ng ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sino si Melchizedek? Siya ang dakilang saserdote na tumanggap ng tithes kay Abraham at tumanggap ng tithes kay Jacob. Dito sang-ayon ang pagkasaserdote ni Jesus Christ. Wala pa nga ang Levitical priesthood, wala pa nga ang Aaronic priesthood na siyang tumatanggap sa tithes. Naririyan na ang Melchizedek type of priesthood na tumanggap naman ng tithes kay Abraham, kay Jacob. At sang-ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, ang order o ang pagkaayon ng pagkasaserdote ng Panginoon ay ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek na tumatanggap ng tithes sa mga patriarka. Hallelujah! So it is but logical and natural to conclude that the ministry under Christ's priesthood should be supported by the same means as were both the priesthoods
the tithes of God's people. Kung si Melchizedek ay tumatanggap ng tithes kay Abraham at kay Jacob, at kung dito na pattern ang priesthood ni Jesus Christ, sa ngayon din naman, sa ganung pamamaraan, susuportahan din naman, mga kapatid, ang priesthood ng Panginoon na naaayon kay Melchizedek at tayo ay under sa priesthood ng ating Panginoon. Paanong susuportahan ito? Sa pamamagitan ng tithes ng kanyang bayan. Aprobado ba kay Jesus Christ ang pagbibigay ng tithes? Tingnan natin mga kapatid kung ano ang sinabi niya dito sa Matthew chapter 23 verse 23. You pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought you to have done, and not to leave the other undone. Okay, sa Tagalog mga kapatid, upang maunawa natin. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng komino, at inyong ipinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dilit iba't ang katarungan, ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Pakinggan ninyo ito. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ano ang dapat sana nilang gawin? Pagbibigay ng tithes. At pagkatapos dinugtungan ng Panginoon. At huwag pababayaang di gawin yaong iba. Sabi niya, kailangan gawin ninyo yan. Magbigay kayo ng tithes. Tama yan! Ngunit huwag naman ninyong kalimutan yung iba. Pagkahabag, mercy, justice, and truth. Huwag ninyong kalimutan yan, sabi niya. Hindi sila sinaway ng Panginoon dahil nagbibigay sila ng tithes. Naging hypocrite sila sapagkat nagbibigay nga ng tithes, ngunit kinakalimutan naman yung mga ibang bagay na sana dapat nilang gawin. Yan ang sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga banal na kasulatan, mga kapatid. Everybody say, Amen. Ano ang kasalanan natin pagka pinipigilan natin ang pagbibigay ng tithes? Ano ang kasalanan natin pagka pinipigilan natin ang tithes? O hindi natin ibinibigay ang tithes o ang ating mga free will offerings? Ano ang kasalanan natin? Alam ba niyo kung anong kasalanan natin? Basahin natin ang Malakay chapter 3 verse 8. Nanakawan baga ng tawan Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Paano natin ninanakawan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng tithes and offering. Praise the Lord. Mabibigat ba ng mga salita yan, mga kapatid? Yan ay nanggagaling sa ating Panginoon. At dito ay tinuturo ng pinakamalakas ang mga bagay na ito sapagkat ayaw natin na mangyari sa atin ang isang bagay na hindi maganda. Anong sinabi niya sa verse 9? Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Nakasumpa, mga kapatid, ang hindi umaalala sa Diyos at hindi nagbibigay ng kanilang ikapu. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi pa nga ng mga tao, Panginoon, paano ka namin nanakawan? Diyos ka, Espiritu ka, hindi ka namin nakikita. Paano kayo magnanakaw sa iyo? Sabi ng Panginoon, in tithes and offering, sa mga ikapu at sa mga handog. Kung ikaw ay nagnanakaw sa tao, at ikaw ay madakip ng pulis, anong gagawin sa'yo? Qualified theft. Mabigat na kasalanan yan. Mabibilanggo ka. Kung ikaw ay nagnanakaw sa tao, maging kasalanan sa iyo, mabigat na pala kasalanan yon,
Kung pala magnakaw ka sa kapwa-tao mo, mabigat palang kasalanan yun, di ba? Alin ang mas mabigat na kasalanan? Yung magnakaw sa tao o magnakaw sa Diyos? Yan ang mabigat na kasalanan. Biro mo, mga kapatid. Yung palang mga kidnapper dyan, yung palang mga hold-upper ng bangko, kung ihahambing mo, mga kapatid, sa hindi nagbibigay ng kanilang tithes, mas mabigat pala yung ginagawa ng mga taong they withhold their tithes because they are robbing God. Para bang sinasabi mo, Panginoon ito, hold up the Lord. Taas ang kamay. Tapos taas ang kamay ng Panginoon. Kinuha mo yung tithes. Bakit? Sapagkat hindi sa iyo yun. Sa Kanya yun. Hallelujah! Sa Panginoon pala yun. Kailangan pala isauli mo sa Panginoon yun. Pagka naisauli mo na ang tithes mo, meron ka bang naibigay sa Kanya? Wala. Sapagkat yung tithes na yon ay hindi sa iyo, sa Kanya. Ipinasasauli lang sa iyo upang masubukan ka ng Panginoon kung ikaw ay karapat-dapat sa mga pagpapala. Kaya dito sinabi ng Panginoon, upang masubukan ko kayo, ibigay ninyo ang tithes, at pagkatapos sabi niya, subukan naman ninyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. At may kondisyon na ibibigay niya ang kanyang mga dakilang pagpapala. Anong kondisyon na sinabi niya upang ating tanggapin ang mga dakilang pagpapala ng Panginoon? Ano ang kondisyong sinabi ng Panginoon? Na kanyang ibubuhos ang mga dakilang pagpapala. Sinabi niya, mga kapatid, bring ye all the tithes into the storehouse. Woo! Hallelujah! Sabi niya dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga hindi nagbibigay ng tithes, makinig kayo sa mga bagay na ito, lalo na kayong mga mayayaman, na hindi na nag-aalala sa Panginoon na siyang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang magkamit ng kayamanang yan. At hindi na ninyo naaalala pang Panginoon na kung makikinig kayo ng mga salita ng Diyos sa pinapatay ninyong TV ninyo, huwag muna ninyong patayin. Makinig muna kayo. Alalahanin yung Panginoon, siya nagbigay ng kapangyarihan upang kayo ay magkamit ng kayamanan. Alalahanin niyo lahat ng bagay sa Kanya. Ang lahat ng sanlibutan, ang lahat ng naririto, ang lahat ng salapi, ang sa lahat ng pilak, ang lahat ng mga hayop, lahat ng mga ibon, kahit kayo ay sa Panginoon. Lahat ng yan ay sa Panginoon. Kaya hinamon niyang tao, sinabi niya sa mga bagay na ito, subukan ninyo ako pagka kayo ay nakatupad sa aking kondisyon. Sabi ng Panginoon, ihuhulog ko sa inyo at ibubuhos ko ang isang pagpapala. Bubuksan ko dungawan ng langit. Papasukan ko kayo ng mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. At pagkatapos, anong sinabi ng Panginoon? At aking sasawayin ang mga mananakmal. Naku, nanginginig kayo sa mga kidnapper. Huwag na kayong manginig pa. Pastor, ako hindi nagbibigay ng tithes. Mayaman naman ako. Milyon-milyon nga yung kayamanan ko. Oo nga, mayaman ka nga. Wala ka namang proteksyon. Wala kang covering. Ang anak ng Diyos na nagbibigay ng tithes, pinagpapala siya sa mga bagay na kanyang kinakailangan na wala ng silid na kalalagyan pa. At ibabaw noon, ang verse 11 ng Malachi chapter 3 ay nangyayari sa kanya. Sabi ng Panginoon, may protection siya.
Sabi niya, sasawayin ko ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di pa panahon ay inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon dito, napakaganda ng sinabi niya. Kung ating susundin ang mga bagay na yan pala ay kalooban ng Diyos na isusuport niya sa kanyang gawain. Biblical na sinabi niya yan. Kaya ngayon, ang ministry ito ay malakas sa mga paglilingkod na ito, lalo na sa pagbibigay ng tithes and offering. I preach this as hard as other doctrines of the Bible because this is where our blessings from Almighty God lies. This is how this ministry is going to be blessed. This is how this ministry is going to move forward. This is how God is going to smile upon us. Kaya ang lahat ng hindi pa mga kapatid nagpa-practice nito sapagkat napakaraming sagabal sa mga pag-iisip nila, binubulagan pa sila ni Satanas at hindi pa sila matapat sa bagay na ito at nagkakaroon pa sila ng pag-ibig ng salapi sa kanilang mga pera na kahit yung sinabi ng Diyos na kanya ay ginagamit at kinukuha pa at dahilan doon sila ay nangasumpa at walang pagpapala na nagiging matagumpay sa kanilang buhay. Sa oras na ito, mga kapatid, ako ay nangangaral at dumadalangin sa Panginoon na alisin ng Panginoon ang inyong pagkabulag mula kay Satanas at alisin ang sambong na nasa sa inyo. Alisin ang pagkatakip ng inyong mga mata at ang pagkabulag na yan. At makilala ninyo na ang mga salitang ito ay hindi salita ng tao. Ito ay salita ng Diyos. Ang mga paghahandog na ito ay bahagi pala ng ating pinakamalaking gawain, mga kapatid. At ito ang susi ng lahat ng ating pagpapala. Kung paanong ang pag-ibig sa salapi ay siyang susi ng lahat ng kasamaan, ganon din naman pala ang pagbibigay ng ikapusa Panginoon ang siyang susi ng lahat ng dakilang pagpapala na nagmumula sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sinabi ba ng Diyos na ganitong pamamaraan i-sustain natin ang kanyang gawain? Amen. Kaya binasa natin yung Malakay chapter 3 verse 8. Sa ganitong pamamaraan, kailangan i-sustain ang kanyang gawain. Sinabi niya, sa ano baga ninyo ako ninanakawan? Sabi ng Panginoon, sa tithes and offering. Kaya inordain ng Panginoon na i-sustain ang kanyang gawain sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Paano tayong lalapit sa Panginoon at lalapit sa Kanya sa pagsamba? Paano? Alam ba ninyo kung paano, mga kapatid? Psalms chapter 96 verse 8. Bring an offering and come into His courts. Psalms chapter 96 verse 8. Markahan ninyo sa Bible ninyo yan. Ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian na ukol sa Kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa Kanyang mga looban. Hallelujah. Bring an offering and come into His courts. There are various offerings that are mentioned in the Bible. There are thanksgiving offering, there are peace offerings, there are sin offerings, there are trespass offerings. Napakaraming mga klaseng offerings na sinasabi rito, mga kapatid. At ang Panginoon ay natutuwa pagka tayo ay may gesture ng ating pasasalamat sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon? Do you know the real meaning of worship? The real meaning of worship is giving ourselves to Him.
ang pagbibigay ng buong pagkatao natin sa Panginoon. Yan ang pagsamba at ang pagdakila sa Kanya. In the Old Testament, when you come, you bring a sacrifice. Magdala ka ng sacrifice, magdala ka ng hain. Ganyan ang pagsamba. Pagka ikaw ay nagsasamba, walang sacrifice ang pagsamba mo, hindi ka nagsasamba. Pumupunta ka sa bahay dalanginan at walang sacrifice, hindi ka nagsasamba. Kailangan, mga kapatid, pagka pumupunta ka rito, may dala kang sacrifice. Nagsasacrifice ka, nakaupo ka, ibig mo nang matulog. Pero hindi ka dapat matulog. I-sacrifice mo yung tulog mo. Pagka ikaw ay pumupunta rito, ang pinakamagandang bahagi ang dinadala mo sa Panginoon. Sacrifice yun. Alin ang sacrifice kung ibibigay mo? Ang 25 centavos o ang 100 pesos na nasa bulsa mo? Dalawa ang uri ng perang nasa bulsa mo. Ang 25 centavos at ang 100 pesos. Alin ang sacrifice na ibigay dyan? Siyempre, 100. Pagka pinapili ka ng Panginoon na binigay mo 25, you did not bring a sacrifice. Para kayong pariseo, ang laki ng bigay nila sa Panginoon. Ang Panginoon nanonood sa nagbibigay. May balo, nagbigay. May mga pariseo, may trompeta pa. Ang laki ng bigay nila. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya nakapagbigay ng malaki itong babae. Sapagkat, yung perang binigay niya, yun ang lahat ng pera niya. Pero sabi niya yung mga pariseo dyan, na lalaki ng bigay, sabi niya, out of their abundance yan. Kahit ibigay pa nila, napakarami tingnan. Pero sabi niya, tingnan ninyo sa kanila. Out of their abundance, chicken feed lang sa kanila yan. Pero sa inyo, malaki na. Pero sa Panginoon, chicken feed lang yan sa kanila. Dahil abundansya sila. Sabi niya, pinakamalaki nagbigay ng sacrifice, itong babaeng balo. Sapagkat ang lahat ibinigay niya. When you come to the house of the Lord, you bring a sacrifice. At ang sacrifice na tinutukoy dito, mga kapatid, at pinag-uusapan natin, ay yung tithes and offering mo. Praise God. Lahat ng nagbibigay ng tithes and offering ay magsabing, praise the Lord. Ang ayaw magbigay ng tithes and offering ay magsabing, amen. Salamat naman at isa na lang. Ang ibig tumanggap ng pagpapala na walang silid na kalalagyan ay pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Ang ibig tumanggap ng pagpapala bukas ay sumayaw. Oo, mga kapatid. Ang ibig tumanggap ng pagpapala bukas ay sumayaw. Ang ibig tumanggap ng financial na pagpapala at milagro bukas, sumayaw. Hindi ko sinabing lumakad, sumayaw. Wala. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi yan ang sikretong sinabi ng Panginoon na tumanggap ka ng pagpapala. Ang sinabi niya, magbigay ka ng tithes and offering. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ang lahat ng mga kongregasyon ng Jesus Christ ay nagkakaisa. Tutuparin natin ang sinabi ng Panginoon. Ibigay natin ang sa Kanya, walang iba kundi ang tithes and offering natin as a support to the ministry. May nagtanong sa akin, sinabi, Pastor, ano bang ibibigay ko? Ang gross o ang net? Sabi ko, mga kapatid, kung ano ang gusto mo na pagpalain ng Panginoon, yun ang ibigay mo. Gusto mo bang pagpalain ng net mo? Net ang ibigay mo. Gusto mong pagpalain ng gross income mo? Ang gross income mo ang ibigay mo. Okay, nasa sayo, pili ka. Anong ibibigay mo yon? Yung gross. Ano ba yung gross? Pati kapital ko nandoon na. Gusto mo bang pagpalain ng Panginoon pati kapital mo? Ibigay mo ang gross.
Ang net, ano? Yun ang ganansya ko, pastor. Yun ang profit ko. Gusto mo pagpalain ng Panginoon, profit mo lang! Yung net mong ibigay mo. Kung ano ang gusto mong ibigay, yun ang pagpapalain ng Panginoon. Gusto ko pagpalain ng Panginoon, kahit ang gross income ko, kahit yung capital ko, gusto ko doblehin pa ng Panginoon sa buhay ko. Huwag kayong manalig, mga kapatid, doon sa mga lumalago naman daw sa financial, ngunit hindi naman nagbibigay ng tithes. Sinabi ng Panginoon, inihanda nila yan para sa mananakmal. Isang araw kukunin ng mananakmal ang lahat ng yan. Paano niya kukunin? Pastor, napakarami niyang gwardya. Isang araw magkakasakit siya. Aalis siya, hindi niya pakikinabangan lahat yun. Parang kinuha na rin lahat sa kanya. Wala na siya. Ngunit, sa anak ng Diyos, lalago siya. Meron pang covering at pagpapala. Praise God. Kung tatawag ka sa Panginoon, ang Panginoon ay makikinig sa iyo. Kaya pagpalain ng Panginoon sa Kanyang ginagawa sa ating kalagitnaan. Gaya ng sinabi ko, lahat ng ministry ng Jesus Christ ay pinagpapala dahil itong pastor ninyo rito hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ako ay tutupad sa Kanyang sinabi, kasama kayong lahat na magbibigay ng tithes and offering. Hallelujah! Kaya pinupuri natin ang Panginoon sa Kanyang kadikalan, sa Kanyang pagpapala, at sa lahat ng Kanyang pangako na Kanyang tinutupad sa ating kalagitnaan. Tumayo tayong lahat at purihin natin siya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako na nga, talaygo ng Diyos, away katapusan. Diligid ta mo biya sa iyang mga pulong, bisan po sa atong matungin. So individual nga members, gusto na akong mapanalanginan, gid mo tanan. Pero mahimong mo dumbol ang akong pagampu sa panalangin para ninyo mabalik sa akong sabakan, basig ako pa'y mabadlungan sa Ginoo kung kamo dili mo hatag sa inyong tayo sa mga. Mauna ang susi sa atong panalangin. Yahweh sa atong individual nga panalangin. Sa kagamay, sa kadako, sa atong madawat, tagaan natong Ginoo sa iyang bahin. Palakpakan nato siya. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us From seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.